Yo, what's up mga pare ko? Good morning mga pare ko. Back to here in Candelaria nga tayo mga pare ko sa kay Servi ko mga pare ko. Kasi nga, ngayong araw na ito yung unang araw ng maintenance ng ating tuk-tuk Bajaj Maximo mga pare ko. Ayun mga pare ko, ipapasok na nga ni Sir Ariel yung ating tuk-tuk para i-check yung ating Maxima natin. So, let's go! Mangyan Pangit po. Shout out sa mga tiga Mindoro dyan. So, support natin si Sir. Kanya po itong araw na ito bumisita dito sa Quezon. So, galing po sa amin yung unit, financing. So, na-approve si Sir. Galing sa Timonan ba, Sir? Tama po. So, welcome po mga tiga Timonan, Quezon, Sariaya, Tayabas. Yung mga gusto ng tuktok po, welcome na welcome kayo dito sa Kaiser Biga. Sa mga gusto mag-avail po ng installment tsaka cash, welcome na welcome. Pwede niyo pong kontakin si Sir sa ating sa kanyang page sa YouTube. So, yun lang, Sir. Yo, once again mga pare ko, si Sir Mang yan, pangit. Yun yung YouTube channel niya mga pare ko. Supervisor po siya dito sa kay Sir ko, mga pare ko. Yan, Sir Mang yan, pangit. Huwag niyo kakalimutan mga pare ko. Thank you sir, thank you sir. So ayun mga pare ko, pasok tayo sa loob. Sa lahat po ng mag-aabil ng ating Maxima Budget Sari model, cash or installment, meron po tayo ngayong raffle promo for Maxima Cargo. Raffle po yon, ila-raffle po sa lahat ng bumili ng cash or installment, free raffle ticket po tayo. Wow! Wow, mga pare ko, may pre-raffle ticket sila ngayon. Kailan po ito, ma'am? Ano po, effective po siya nung March, April, and May po. Lahat po ng bibili. Natin, 53 pesos lang din po yung down payment. And naka 0% interest po tayo. Wow. All branded appliances and brand new. Yay! Ang galing! Ayan, andito na nga tayo ngayon pare ko sa Ayan, kung umpisahan na ni Kuya Ariel yung pag-maintenance dun sa ating Bajaj Maxima, yung tok-tok natin. So, ito si Kuya Ariel, busy-busy sa paggawa ng kung ano sinusulat niya. Bahala ka sa buhay mo. Bali sir, ito po ay yung pinaka-record nyo. Sa unang season, kailangan po nating ilagay dito kung kailan at saka kung ano yung mga nagawa nyo sir. Para pagpasa nito kay Tri Motors, makikita nila kung update kayo sa inyong pagpapa-change oil. Yan. O kailangan natin yung mga copy natin, yung mga papers natin, huwag nating kakalimutan, huwag nating iwawala mga pare ko, ha. Lalo-lalo na yung warranty, sir, no? Sir. Sir, yung change oil ba niya, free ba yung ano niya? May Free ang labor. pre ang labor. Pero yung Ang mantika na tuloy yun lang is. Ilang is filter, siyempre. So, yun. May bayad yung. Siyempre, may bayad lagi yun sa lahat naman. Ang free lang mga pare ko is yung yung labor nila. Basta meron kayong warranty booklet. Yan. Huwag nating iwawala ang booklet warranty natin. Booklet mga at pare ko. coupon. Yan. Ito yung itsura ng ating Bajaj Maxima. So, hindi pa naman nag-i-start si Kuya Ariel. Kaya, ikot-ikot muna tayo ng kauntian. Ayan yung likod ng Bajaj Maxima. So, ito yung makina niya. Mamaya, kakalikutin ni Kuya Ariel yan. Ayan. So, ito yung RE Baja. Yung RE yan. Color white din siya. Para din siyang kagaya nun, nung Maxima.
Pero ito, yung iba dyan nga, ano mga pare ko, ito yung likod niya. Ito lang yung pinagkaiba. So, hindi siya nabubuksan na kagaya nun. Pero may pintuan na din. So, gaya na sabi ng kay Sir Vico kanina mga pare ko, lahat ng kukuhaan yung item dito sa kay Sir Vico is may print ticket, raffle ticket. Ayan yung mga item nila. So, kahit hindi dito, kahit saan kay Sir Vico, sa Lukban, meron din mga pare ko eh. Ngayon, nandito tayo sa Candelaria ha. Sa Lokban meron din, ganun din, may pre-raffle ticket sila ng March, April, May. Wow! So, kayo na ang bahala. Tsaka, ginagarantiya ko sa inyo, napakaganda ng mga light ng tuktok. Kasi nagagamit ko na. Nakita nyo naman, kinakargahan ko na. Sabi ko nga sa inyo, kapag pang-business, halimbawa, pangkarga ng feeds, pambawag sa baboy, yan, maaasahan nyo yan kasi nasubukan na natin, mga pare ko. Nandito tayo ngayon, hindi para ipaayos yung tuktok na nagka-problema, hindi. Ito ay unang maintenance ng ating tuktok. So dito na natin dinala sa Candelaria. Malapit sana sa Timona ng Lukban, pero dito muna tayo sa ngayon sa Candelaria kasi kung saan natin siya talaga kinuha. O ayun, mga pare ko, nag-start na nga si Kuya Ariel. So kung unang gagawin niyo mga pare ko, ganito. Gagrasahan niya yung shock ba? Bali yun yung propeller, pinakang plunge. Okay, yung propeller, Oo. Ngayon, susuot pala ako sa ilalim. Manunuot sa ilalim si Kuya Ariel ngayon mga pare ko. Yan, ayun yung panggrasya. Panggrasa. Titingnan natin si Kuya Ariel. Yan, magiging snake siya ngayon. Sir Ariel, yung ginagrasahan mo yan? Bali ang tawag dito yung plunge. Lunch. Pinakang slider niya. Yung slider ng ating tuktok mga pare ko. Yan ba yung maingay? Oh, para smooth na rin yung inyong andar. Oo. Kasi pag walang dulas, siyempre di magaspang. Eh, lalagyan natin ang dulas para magandang ikot ng bearing niya. Diba? So, hindi pa niya ma-change oil mga pare ko kasi mainit pa yung makina natin. So, bawal Sir Ariel yung i-change oil mo siya na mainit pa. Pwede naman, kaya lang di pagka mainit nga yung makina, tapos pipihitin natin tornilyo, yun yung posibleng magkaroon ng problema, yun yung masisira yung thread. O baka tayo magkaroon ng malaking gastos. Yun yung At iniiwasan abala. iniiwasan ng mga mekaniko natin na i-open kaagad kapag mainit yung makina. So kailangan talaga natin palamigin mga pare ko. Doon nagkakaproblema yung mga thread, mga tornilyo, lumuluag yan. Oh, diba? Smooth na smooth. Smooth na siyang gumulong. Tinry na nga niya. Ayan. Okay. Titingnan natin kung may langit-ngit pa siya. Yun. Meron pa din. So, ayun, meron pa ding langit-ngit mga pare ko. So, huwag kayong mangamba kung may langit-ngit yung ganito nyo kasi normal lang daw yun, Sa Maxima, normal lang talaga na may langit-ngit talaga siya. So, kaya Hintay lang natin na magamit siya na magamit para umano yung grasa niya hanggang sa kasulok-sulukan nung kanyang plunge. Buksan na natin ang takip para mas ilagyan na nga ni Bumilis. Kuya Ariel ng grasa, para mawala yung langit-ngit ng So, kailangan natin gamitin kapag sir. kalalagay lang ng grasa. Para nawa-warm up yung kanyang Oo. parang boxing lang. Para yung mga kaso-kasuhan niya yung na. So, tinan nyo yung makina niya mga pare ko, napakaganda. Laki. So, yun, sabi nga ni Kuya Ariel kanina, ano yung mga bawal basahin kapag lilinisan tong makina, Kuya? Pwede siyang basahin. Ang wag lang tatamaan talaga ng malakas. Ito, throttle body. Ito, ignition coil. Tapos yung pinakang computer box niya, yung ECU. Tapos yun,
regulator. Yung regulator. Pero computer pwede sila box. mabasa. Huwag lang talaga yung matakas. O, wag lang yung mga ano, mababatad yung ano nila, mababatad yung tubig dun sa kanila mga pare ko. Pwede itong linisan, pero wag lang mababatad dun sa mga masisailang part ng makina natin, ano mga pare ko. Kaya ngayon, alam At na try na natin. natin. So, pag naglinis tayo, lilinisan natin to. Ngayon, patutuloy na natin. Ayan na. Patutuluin na ang langis. Ito na Ang siya. langis niyan. Doon ikaw, doon. Unahin muna natin sa differential. Differential. Ay ko, masakit sa tuhod. Virgin. Ayun ka. Ayun na, ang langis niya mga pare ko. Doon lang pala nakakabit yan. Doon ikaw, kuya, doon ikaw. Differential. Ang kasunod ay engine. Differential yung inuna ni kuya, ngayon naman ay engine. Dito siya. Lalim. Kapakapa lang. Kapakapa lang to mga pare ko ha. Hindi ko na tinatanaw yan. Kasi sanay naman to si Kuya Ariel. Kasi lagi niya ginagawa to. Siyempre, mekaniko nga kayo. Siya ang doktor ng mga ng mga makina. Dito sa kay Sir Vico, mga pare ko. Pwede kaya palitan tong tambutso. Pwede naman, kaya lang wag muna sa ngayon. Pero mas maganda, wag mo na palitan kasi yan ay ginawa talaga para sa ganyan. Eh. Hindi naman ito pampapugi. Oo. Wow, ang kulay ng mantika niya mga pare ko. Mm. Kulay dinuguan. Ilang litro yung langis niya, sir? Bali, 2 litro. Oh, Tapos isang bote, kukuha ka ng mga 30% para sa differential mo. okay. Ngayon, dito ko naman siya dudukutin sa taas. Ang dami niya Yung pinaka-filter niya. So, ayun, yung oil filter. Doon sa gilid. So, yung mga pare ko, sa unang change oil niya nga, kapalta ng oil filter din, mga pare ko, yan. Ito yung pantagkal niya. Ang cute pala ng pantagkalan. Yun. Parang magnipa yung glass. Yan yung itsura ng oil filter ng Bajaj, mga pare ko. Ayan. Ng Maxima. Para siyang tagayan naman. Kaya pinapalitan natin ng filter sa unang chase oil. Kasi siyempre, yung unang pag-break-in niya, nag-ahasa pa yan ng mga gear niya sa loob. Yung mga dumi at saka yung mga medyo natatanas na kaunting bakal, sinasala nito. Naiiwan na sa loob nito. So, magkano yung oil filter, sir? 260. 260 lang naman mga pare ko yung oil filter natin. Yung langis, 300 isa, kailangan nito ay 2. so, Bali 600. bali 600 yung langis natin mga pare ko. 2 litro, no? 2 litro yung langis natin. Ayan. Tsaka Ito yung langis natin mga pre. ginawa talaga siya para kay RE. Wow. May sarili. Sarili siya. May tatak pati, oh. May picture, oh. So, every ano natin, kailangan palitan ng langis ito, sir? Pwede siyang iyan ng 2.5. Every Hanggang 2.5. Ayan. Every 2.5 yung ano natin, ha? Change oil. Change oil. Siyempre, filter. Kasama na rin. Yan na yung bago. Sir, meron akong ano dito, sir. Tanongin ko lang ito. Yung Sige, napansin ko dito, ito, sir, ano, ibig sabihin nito? Alin sir? Rotation ng gulong. Yung rotation ng gulong. Oo. For every 5,000, pwedeng ipapalit yung unahan papunta sa kaliwa. O kaya kung gusto mo, pwede naman sa kanan. Para lang magpantay yung
tanas ng gulong niya. Oh, Pero kalimitan naman, hindi nila pinagpapalit-palit. Ang mahalaga lang naman, yung unahan ay kailangan lagi maganda ang gulong. So, okay. kasi pag na-flat ka sa unahan, stuck ka na. Ayun. Pero ano sir, mas maganda every 5,000 i-rotate Oh, talaga rotate. yung galing niya. 5,000, ang kasunod ay 10,000. Ayun. Kasi yun, ganun. Ayun, kailangan din natin i-rotate yung mga gulong nito mga pre, ano. Kaya naman to. Kaya naman to ng kagaya ko, kaya kong mapalit niyan. So madali lang naman, madali smooth lang lang naman. naman palitan yan. Basta may jack naman. Meron kang jack at saka Meron meron naman- kang pamihit niyan. Meron naman siyang kasamang jack. Ayan, kagaya niyan, bago pa, hindi ko pa siya tatanggal. Ito yung kasama niyang jack. Ayan. Yung kanyang gulong. Bagong-bago pa yan, fresh na fresh. Virgin. Ayun. At least alam na natin kung ano yung pwedeng gawin sa gulong. Ayun. Start na ulit tayo mga pare ko. Ikakabit na nga ni Kuya Ariel yung air filter. Ayan. So alam na natin kung saan nakalagay yung air filter mga pare ko, ha. Ayan. Bigyan natin ng konting langis para hindi napipigil yung pag-ikot niya. Kasi baka mamaya matanggal yung goma o ano. Kaya yun. Ayan. Kabit na natin ulit. Doon ikakabit ni Kuya Ariel yan. Yan na yung langis natin. Ayan na. Yung itsura ng langis parang dinuguan ba? Yan, ibabalik na ni Kuya yung mga tornilyo sa mga tinagkal. Tulad dito, magnet siya, sir. Na mamagnet niya yung mga Oy, mga parang mga tawag yan, natanas na. mga latak. Oo. Ayan. Kaya yun ang halaga ng isang filter. O di ba yung dumi sa lang sala mga pare ko. Yun. Oh, ang dami oh. Okay. Pero yung kagandahan doon sa takip ng kanyang mga pare ko, yung mamagnet yung yung mga latak. natin. Doon nakakabit. So nasa pinakang ilalim lang siya mga pare ko. Kaya naman itong pakit. At hindi ganong hinihigpitan ng gusto. Kasi medyo may kalambutan yan. Natin higpitan masyado. Ha? Mahirap ng tanggalin pag masyadong mahigpit. Iikot ba? At malulustred. Malulus thread na yung ating mga thread. Drain plug ng engine. Kaya natin kinakamay para sure na pantay yung ng thread. Kasi yung iba ginagamit, persahan agad ng wrench. Yung pala tagilid na yung tornilyo, tanggal ang thread ng crankcase. Yun, kailangan natin munang kamayin mga pare ko yan. Para ramdam natin kung tama ba yung pasok ng tornilyo. Kasi mahirap nga kapag bigla natin binira ng mga wrench ay posibilidad na malustred ka agad. Sayang. Mahirap ba makakuha ng mga ganyan mga sir? Makukuha naman din agad. Ang problema, yung magpa-machine shop. Yun lang. Kailangan talaga ng machine shop. Ay di yun. Kailangan natin ng konting dobling ingat mga pare ko. Ingat. O di ba may natutunan tayo kay Sir Ariel mga pare ko. Sir Ariel is the best. Ngayon, si Hindi Ludi naman. na ito mga pare ko. Hindi naman. Maalam lang. Oh, yan. At least may natututunan tayo kay Sir Ariel. Diba? So, sa may mga nagmamay-ari ng ganito mga motor, Bajaj Maxima, RE Bajaj. So, alam niyo na kung paano magbalik, magtagkal, lalo na pag mag-change oil kayo. Kung sarili niyong change oil,
So alam niyo na kung paano magkabit at magbalik, ano? So ang langis nga natin mga pare ko is 2 litro. Ayan. Meron ba sa Shopee yan, sir? Alin sir? Langis ng ano? Siguro meron. Hindi po na. Yan sir. Bali 1 liter to. Tira tayo kahit mga kaganito na lang. Okay. Para sa differential. Okay. So, titira natin yung differential mga pare ko kasi lalagyan din yung differential ng langis. Sakto. Takpan natin para tumumba man, hindi matatapo. Mahirap mag-abono. Ayaw mag-abono ni Sir Ariel mga pare ko. So, ayun na, ikabit na natin yung air filter mga pare ko. Nakapagkabit na, paglagay na rin ng langis. So, ano na lang ang kulang? Differential. Oh, yung sa differential naman. Bali dito siya. Ito yung kanyang pasukan. Ito, ano yung mga pare ko, may butas doon, makikita nyo sa differential niya. So, yun yung counting langis na ilalagay, ano? Oo. Kukuha rin pala tayo ng langis doon sa, sa makina papunta doon sa differential. Ayan. So, hindi naman halos full na 2 liters, ano? Yung matitira, parang mga 200 ml. Natira yung mga Mga 300. Yung natira is 200 ml, pang differential naman mga pare ko. So, yung langis ng motor natin is parang nasa 1.8 lang din. So, nagiging 200 liters lang siya dahil doon sa differential yung sobra. Ayun. Inubos na. Hindi na siya virgin. Nabuksan na. So, ayun, madali lang mga pare ko. Ang nakapagpatagal nga lang talaga is yung pagpapalamig ng makina. So, para sa safety rin talaga ng motor natin, ng makina natin. So, hindi natin basta-basta kailangan baklasin, ano? Lalo na pag nagmamadali kayo, mahirap. Mahirap masira ang makina natin mga pare ko. So, para safe talaga pag mag-change oil tayo, o kaya kung ano man ang kukuting-tingin sa makina natin, kailangan talaga malamig. Yun yung advice sa atin ni Sir Ariel. So, ayun na, ikabit na niya. Ano pang Buhayin kulang, natin. Sir Ariel? Start. Pag tumigil na yung pinaka-injector niya, saka tayo mag-i-start. Yun. Smooth na starting mga pare ko. Bumumang tulog. Ay, sir, pwede ko ba palang clutch yan? Okay. Medyo matigas. Sige. Pero konti lang. Konti lang, konti. Kasi hindi natin pwedeng lakihan yung clearance niya. Pag malaki ang clearance, malambot. Ang problema, mahirapan ka naman magkambyo, mag-shifting ng mga gear. Okay, sige. So, yun mga pare ko, palalambutan natin ng kaunti yan yung, yung sa clutch ng ating, ayan. Wala ako nang pamihip. Wala ako dito na. Palalambutan natin to ng kaunti, no? Kasi medyo may katigasan talaga siya. Kailangan natin ng 12 at saka G's. Clutch cable ang ating i-adjust. Okay. Ngayon, Saan yung clutch cable? grip natin para malaman natin kung alin dito yun. Pero sigurado itim. Ito, kaya ito yun. Oh, Yan. naayun yung clutch cable niya mga pare ko.
Ngayon, kung papaano natin siya, Dun siya nilalam. naka 0-0 na siya. So, palalambutin natin. Ano bang At gumagalaw? 0-0 na dito, sa likod ang adjust. Kapag naka 0-0 na daw siya mga pare ko dun sa likod ng adjust. Ano? So titingnan natin kung saan yung adjustan sa likod. Yung adjustan niya sir. So, ayun. Andun ang adjustan niya. Papa-adjust natin kay sir. Yung natin. Medyo nasa loob mga pare ko eh. Ayun. Ispatin na lang natin. So, andun yung adjustan ng clutch mga pare ko ya. Yung clutch cable niya. Doon nakakonect ha. Tapos kailangan konti lang kasi mahirapan pumasok ang cambio sir. Oo, sir. Oo. Hindi natin kailangan lakihan yung parang sobrang lambot no. Oo. Kasi doon naman tayo mahihirapan pag maglilipat tayo ng cambio. So pinaluwagan lang natin ng konti kasi medyo may katigasan nga. Try mo nga, sir. Ayun, medyo lumambot na sir. Okay. Sakto na sa akin to. Sakto na. Oo. Ikpitan ko lang. Siyempre, nag-adjust tayo. Kailangan natin testingin. Oh, yeah. Lakas. Gusto mo try, sir? Ha? Sige, try nga natin sir. Para maramdaman mo kung bakit nagkakaganon pagka masyado malaki yung clearance niya. Oo. Sige sir. Try natin mga pare ko. Ako magana. Sige sir. Yan na, hinawakan na ni sir. O, patapos naman natin. Okay na. Okay lang sa akin, sir. Okay lang. Oo. Ay, sir, yung preno niya, hindi ba masyadong, lubog? Ayan. Pa-check na natin lahat kay, kay Kuya Ariel. Lubos-lubusin na natin, ha? Andito na, eh. Oo, Ayan. malayo ay. Medyo lubog yung preno niya. Tsaka yung langis niya, sir, okay lang ba to? Okay lang yan. Huwag lang bababa talaga ng hanggang dito sa may... Pag bumaba na siya, Hmm. dadagdagan na talaga. Oo. Ano siya, yung unang tapak mo malalim. Yung sumunod, nababaw yan. Ah, ganun ba siya? Oo. Pero okay lang yun, Pero sir. kung gusto mo na mababaw, magbibleed tayo. Papa, magbag-drain tayo ng Magbabawas tayo ng konti. Patatanggalin natin ng konti para bumabaw. Palalabasin natin sa unahan. Pero pag yung kinakadyot naman ng ganyan, nababaw naman siya. Oo. Ayun, Nababaw. kahit wag na, sir. Huwag na. Sige. Okay na yun. Baka naman, baka sobrang babaw naman, makapakang bigla ay. Yun nga ang isa pa. At delikado rin. Susubsubang yun nasa likod. Ano yung butas niya sa Sa loob, okay lang yan? Ito. 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 Ay, wala yun, sir. Ganyan talaga yun. Hmm. Baka kasi mamaya pag buklat, ba't may butas? Wala yung tornilyo. Sabi nga ni ba, nalaglagan yata ang tornilyo, sir. Sa may makina. Alin dyan, sir? Ay normal yan. Ay, ito. Parang ano siya, inaabangan ng tornilyo para may bracket. Hindi ko lang alam kung Ah, bracket para dito. okay.
Mga pare ko, ito ha, baka kasi pagbukas yun ng makina nyo, baka sabihin nyo nalaglagan kayo ng tornilyo. So wala talaga siya, ano, may nakaabang lang sa kanya, hindi lang alam ni Sir Ariel kung ano nakaabang doon. So baka magulat kayo, ha? Wala talaga siyang laman. Oh, 'di ba? Meron tayong isa namang natuklasan sa ano, sa Bajaj Maxima. Yan, sinasaraduhan na ni Sir Ariel mga pare ko.